Marami na naman nga tayong aanihin nga nito kasi ang dami na rin nila ditong naitanim. Bukod nga doon, malapit na rin matapos etong paglalagay nga nila ng kugon. Matatandaan nyo nga mga mare, eto pa nga pinitas nga ni Randon nga sa ating taniman. Kaya pala niya pinitas yan, balak nga niya magtinola ng manok nga ngayon. Marami nga rin nakakapansin bakit nga daw ganyan maghiwa nga si Ran o gumamit nga ng kutsilyo. Alam ko sa mga Ilocano dyan ay talagang makaka-relate sa paghihiwa nga ng mga gulay gamit ang kutsilyo paharap nga sa kanila. Nga nila, mas komportable nga daw sila kapag ganun nga yung paghihiwa nga nila mga mare. Mas natatakot sila kapag nga hindi paharap sa kanila. Sabi ng iba, bakit daw hindi nga gumamit ng sangkalan kung may sangkalan naman. Ito, umeksena pa nga kami kila kayo Noli. Di ko naman alam na nagbablog nga pala dito si Ran. Yun naman nga itong si Gael nakatingin nga sa pag-aasikaso nga ng tatay niya. Mula nga nang dumating nga itong si Gael mga mare ay talagang napakarami din sa aming nagbago. Doon mo talaga masabi na totoong sinasabi ng mga magulang natin kapag tayo na ang magulang, malalaman natin napakahirap maging magulang. Pero sa totoo lang, mahirap man pero masabing masaya din nga mga mare, lalo na't nagkakaroon ka pa nga ng panibagong inspirasyon mabuhay. Kung dati nga kung para sa amin lang kami kung mag-isip, ngayon ay para sa future na nga ni Gael. Giiba na rin pala talaga ang pananaw mo kapag isa ka ng magulang. O siya, magbalik na nga tayo dito, ginisa ko na nga yung bawang, luya at sibuyas nga dito bago ko nga ilagay etong manok. Tapos napansin ko meron na nga papaya, wala pa palaking malunggay, kaya nanghingi na nga lang kami sa kabila kasi kung doon pa tayo kukuha sa kabila mga mare, baka luto na yung manok, hindi pa tayo nakakakuha ng malunggay kasi malayo yun dito. Pero kapag okay na nga yung kabila natin, ay pwede na nga yun mga mare. Yung mga mare, nanonood nga kami na pwede nga nating paliguan nga ngayon. Ako mga mare, may maire-recommend nga kayo na magandang puntahan dahil nga tag-init na nga, bandang Zambales, Zobaysia, o bahala kayo mga mare, basta maganda at malapit lang dito. Hindi kasi namin alam kung saan kami nga mga mare pupunta. Yun naman, wala nga kami masyadong alam ng lugar, kaya mga mare, baka may suggest nga kayo dyan. At eto nga, luto na nga yung tinola nga natin. Una na nga rin ako kumain kasi nagugutom na rin ako at sumabay na nga rin pala sila Ran kasi sila ay kakain na lang daw mamaya. Eto nga si Gael, natawa nga ako mga mare habang kumakain ako, nakatingin nga din sa pagkain ko kaya tinuturuan ko na rin kumain. 2 buwan na nga lang ay pwede na nga siya kumain kaya sobrang excited ko nga rin mga mare. Ito naman yung kaganapan nga kinahapunan nga at inutusan ko nga sila bumili ng Yakult at eto nga tita niya gusto nga isama si Gael. Bata-bata pa, tinuturuan na nga bumili. Di na nga lang malapit lang dito mga mare tindahan kaya ay hirap na hirap ang tita niya. Kaya namin sinasabi sa susunod meron ng batang mahilig bumili nga ng Yakult at manghihingi na 5 piso. Tingnan nyo, hindi na nga maipinta yung mukha niya. Akala mo naman naglakad. Akala mo siya ang napagod. Ito naman nga ang kaganapan nga dito mga mare sa ginagawa nga nila dito. Kami na nga rin sila ditong netanim bukod nga sa sili. At ito yung kugon nga nilalagay nila mga mare, yung tambayan nga natin. Hindi naman kami dito mga mare maglalagay ng kwarto, talaga namang tambayan lang kasi nga masarap yung hangin dito. Ito nga si tatay, uwan ko ako nung ginagawa dyan. Naging mas maliksi na nga ulit ngayon si tatay mga mare kaysa nung nakarang araw. Alam nyo naman nung nalaman nga ni tatay na may sakit siya ay talaga namang nagmukmuk nga din. Kaya buti na lang talaga dumating tong lupa na to mga mare, kaya kahit pa paano may libangan na nga ulit siya mas malapit lang. Na niya kailangan bumiyahe pa. Marami pa rin talaga tayo ditong gagawin pero sa totoo lang ay sobrang excited nga namin kasi marami tayong pwede dito maitanim. Kami rin nagtatanong kung ilang square meter to, nasa 500 nga to mga mare. Sabi nga ng iba dito nga tayo magtayo ng dream house kasi mas malaki. Sa ngayon nga mga mare ay taniman muna nga ito. Kung ano nga ang plano sa atin ng Diyos ay dun tayo mga mare at hindi na natin ipipilit pa yung mga bagay-bagay. Minsan kasi nagmamadali din kami mga mare at namamali rin kami ng desisyon. Sa ngayon ay eto nga mga mare ang gagawin nga natin dito. Taniman. Syempre laruan nga ni Gael kapag medyo malaki-laki na nga siya. Alam niyo naman yung kabila nga natin sobrang liit nga lang doon at wala siyang pwedeng pagtakbuhan. Kapag malaki-laki na nga si Gael alam kong hahanapin niya yung ganitong lugar. Susunod kasama na nga siya ni tatay magdilig nga dito at ng papa niya. Kaya natutuwa din kami mga mare na sobrang bilis nga ng paglaki nga ni Gael. Nakakatuwa rin nga na meron nga kaming bata sa loob nga ng bahay. Hindi na nga namin kailangan pang manghiram dahil may sarili na nga kaming anak. Iba pa rin kasi talaga kapag may bata ka sa loob ng bahay, lalo na kapag palatawa. Talagang lahat ng pagod mo ay mawawala sa buong maghapon. Eto nga si Ran, inasikaso na rin ang pagtatanim nga dito ng kamatis, yung saktuhan nga lang. Nako, pagdating talaga sa pagtatanim ay talaga namang napakaganda nga ng kamay ni Ran. Si mama nga nagpabili nga din mga mare ng pangtabas. Paano ay gusto niya nga rin maghawan mga mare. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.